Salamat sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat kahit medyo late dahil sa awa ng Panginoon ay naging matagumpay namang gawain natin sa kandido at nag-aantindi tayo doon. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Mabuti ba ang Diyos? Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Bago tayo mag-umpisa ay tumayo muna tayo manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah. Dakil ang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Kami po'y nagpapasalamat Panginoon. Binigyan muli kayo ng pagkakataon Panginoon para maglingkod po sa inyo Diyos. Nawa po Panginoon, samahan mo kami ng Banal na Espiritu sa oras na ito. Kayo pong kumilos sa amin. Bilang kayo mga kabataan, naglilingkod po Panginoon, ay samahan po ninyo, tulungan at maging matalino sa lahat ng bagay Panginoon Jesus. Kaya narito kami Panginoon, mag-aaral ng salita. Patnubayan mo kami ng Banal na Espiritu. Ang kalunod kaalaman ay nagmumula naman sa iyo Panginoon. Ako magsasalita, Panginoon, kayo pong kumilos gumawa sa aking mga labi at sa aking mga tagapakinig, Panginoon, kayo pong magbukas, Panginoon, spiritual nila. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong papuri, parangal, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Amen. Kaya makakaupo na. Salamat sa Diyos, kasi pumakabal ko sa hindi talaga ko inaasahan mga kabataan na ako'y magsasalita. Kaya gusto ko talaga ako'y tagapakinig na lang, Amen. Utosan ni Pastor kung saan, pero salamat sa Diyos, sabi ni Pastor Akapong, ay ako'y magsasalita nga. Pero sa puso ko talagang ayaw ko na magsalita. Pero salamat sa Panginoon, ako'y nagpapasalamat dahil ang Diyos ay napakabuti sa buhay ko, sa pamilya ko. At higit sa lahat, ako pinagkatiwalaan na may mga kaluluwa sa lugar ng kandido. Amen. Amen. At bago mag-umpisa ay ipinagpapasalamat ko sa Panginoon doon nakarang mga buwan. Ako'y nagpe-pray sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng gawain sa lugar ng kandido kasi bali mag-5 taon na, mag-5 taon na magkakaroon siya ng gawain sa lugar ng kanilang anniversary. Itong malapit na susunod na linggo. Kaya ang ginagawa po namin ngayon, sa awa ng Panginoon, asikaso natin yung mga dapat gawin doon sa tulad biyaya ng Panginoon. At yung iba po mga kapatid naroon para magintindi, sabi ko gawin ang pinakamabuti natin. Pari-pari tayo walang sahod dito. Tayo nabubuhay sa panampalataya sa Panginoon. Yung mga ayaw tumulong, huwag natin pasinit tayo maglingkod sa Panginoon, sabi ko sa nila. Kaya kagabi ako inanalangin sa Panginoon, sabi ko, alam ko ang pinakamahalagang tema sa atin ngayon ay patungkol sa paggawa ng Espiritu. Amen. Kasi napapansin natin ngayon, una, ay marami sa atin ngayon ng nadadala ng sanlibutan, una, sa hirap ng buhay. Amen. Kung ang isang kabataan ay mahilig sa mga kalayawan, siyempre tayo ay madadala. Amen. Lalo sa mga teknolohiya, yung mga load. Amen. Kung mahilig ka mag-cellphone, sa hirap ng buhay ngayon, ang pera ngayon ay napaka-bilis gastusin. Amen. At mahirap pang kitain. Ay, kung kumita ka ng 1,000, pag nabaryan na ng 1,000, wala na mamaya. Napakabilis, wala pang nabili. Amen. Kaya ganun kabilis ang mga kaya marami ngayong kabataan ang naliligo ng landas sa pinaawa dahil yung mga kabatid ko sa kandido mga kabataan, sisikap ko tayo ituro yung totoo. Amen. Kasi ayaw ko na sila ay magkaroon ng kaisipan na hindi namin naituro ni Pastor yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami din mga kabataan na hindi naturuan ng tama. Kasi marami din isang napakinggan na halimbawa bawal sa kanilang kahit na nasa simbahan, hindi bawal magbisyo, hindi bawal gumawa ng mga hindi kalungdo sa Panginoon. At ituturo namin, Pastor, ay talagang pag tayo na bumubuhay sa Panginoon ay sinisikap natin na talikdan at talikuran ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa Espiritu ng Panginoon. Amen. Kaya tayo pansamantala tayong mag-aaral sa salita ng Diyos, magipagbukas kayo sa akin sa Aklat ni Jonas. Amen. Ito'y patungkol sa paggawa ng Espiritu sa buhay niya. Kung paano siya isang propeta ng Diyos. Salamatipang po natin makita mga kabataan. Dito po sa Jonas. Amen. Ito'y 4 na chapter lang pero may iksi lang siya. Pero napakaganda ang kanyang mensahe sa Panginoon. Amen. Taas po kami na nakabasa ng sa Aklat ni Jonas, yung nagbabasa ng Biblia. Amen. Wala pang wala pa sa inyo nakabasa ng Aklat ni Jonas. Amen. Wala pa sa inyo. Amen. Kaya babasahin natin ito para alam natin yung kanyang kasaysayan. Kasi marami para sa hindi pa
nabasa yung aklat ni Jonas. Amen. Ito'y sa lumang tipan, pero may sinang kwento, pero napakaganda yung kahulugan niya. Amen. Ito'y pinag-aralan mabuti sa tulad biya ng Panginoon ay malalaman natin kung anong buhay niya dito. Amen. Ilang grupo ba tayo? Ilang grupo ba tayo? 4? 3 lang, oo. Tig-isang grupo, babasahin natin bawat chapter. Amen. Kasi tatama ako na lang babasa sa mga chapter, kayo tig-isang chapter sa isang grupo. Amen. Bensin lang naman to at napakaganda ang kanyang kahulugan. Ito ay pinamagatan ko na ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Ang pagliligtas ng Diyos sa bansang Assyria. Amen. Yung kalaban ng Panginoon. Kaya babasahin natin ito na malinaw sa tulad ba ng Panginoon kung paano tinawag ng Diyos si Jonas sa kanyang kalagayan. Amen. Ang si Jonas po isang lingkod din ng Diyos. Kaya lang sa bandang uli, dahil sa inutusan ng Panginoon na humayo sa isang bayan, sa isang bansa, na hindi kumikilala sa Panginoon, walang takot sa Diyos. Ibig sabihin, naroon ng lahat ng kalayawan, lahat ng gawa ng mali. Kaya si Propeta Jonas ay inutusan ng Diyos na magpahayag ng mensahe sa bansang Assyria. Amen. Ako muna po magbabasa para malaman natin ang kwento nito sa buhay niya. Amen. Pinagtaguan ni Jonas si Yahweh. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, sa isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, pinasya ni Jonas na takasan si Yahweh na tungo siya sa Joppa at do'y nakatagpo ng isang barkong patungo Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungo Tarsis. Sa ganitong paraan ay nakala niyang nakatakas siya kay Yahweh. Amen. Kung mabasa ng mga kabataan, ito'y kakaiba sa mga propeta sa lumang tipan. Amen. Siya lang, isang propeta na sumuhay siya sa utos ng Diyos. Pero alam niya, mabuti ang utos ng Diyos. Kasi ipahayag niya yung mensahe sa bansang Assyria, isang bansang Ninive, na kaaway ng Diyos, ng Israel. Kaya sabi ng Panginoon, nakarating na sa kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, mayroong nagbalita sa Panginoon na ang bansang Ninive ay napakasama ng mga taga roon. Kaya siyempre, bilang lingkod ng Panginoon, si Propeta Jonas, inutusan ng Diyos mga kabataan na ipahayag ang mensahe sa bansang Ninive, na isang bansang masama at walang paggalang, pagkatakot sa Diyos. Kaya sabi dito, sa halip na sumunod ng lingkod na ito, ang ginawa niya, tumakas siya. Pero mabawasan natin sa bandang uli, ay mayroon siyang katuwiran. Amen. Mayroong katuwiran si Jonas. Una, ang bansang Ninive ay kalaban ng Diyos. Ayaw niya magpahayag doon sa bansang Assyria. Bakit? Kasi ito isang malaking banta o kaaway ng bansang Israel. Ayaw ni Jonas na siya ang Diyos ay magkaroon ng awa sa bansang kanyang pagdadala ng mensahe. Amen. Yan po kanyang ito. Kaya ayaw niyang sumunod. Pero ang Diyos, sabi na dito sa mga kababaan ng chapter, ngunit nang siya'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko, dahil dito labis na natakot ang mga tripulante, kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumana sa sakyan. Samantala, si Jonas naman na himbing na utulog sa isang sulok sa ibabaw ng palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka na't manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kawan niya tayo at iligtas sa kamatayan." Amen. Ito po isang kwento sa buhay niya. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, si Propeta Jonas ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, may katigas. Ang kanyang puso ay ayaw niyang sundin ng Panginoon. Kaya ang pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga. Pag ang isang tao, isang lingkod ng Panginoon ay inutusan ng Diyos, kahit yung iba ay nakakasama, nadalama, amen. Kaya dito, probante, yung mga kasama sa barko, natakot sila Nag-usap-usap mga tripulante at nagpalabuntan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat saksihin sa nangyari ito.
anong ginagawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako isang Hebreo, sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, na lumikha ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh at nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi niya kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo, lalong lumalakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, anong dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Iagis niyo sa dagat at payapa ito. Alam kong ito ang dahilan na nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Sagot niya. Amen. Magpatuloy tayo. Gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang nagawa, sapagkat lalong lumakas ang bagyo, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kami hayaang mamatay. Dahil sa gagawin namin sa taong ito, huwag po ninyo kami parusaan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po Yahweh ang may pananagutan dito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at hinagis sa dagat. Agad naman pumayap ang dagat dahil dito, nagkaroon sila matinding takot kay Yahweh, kaya sila nag-alay ng handog at nangako maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon ni Jonas ang isang tambuhalang isda at siya ay nanatili ng 3 araw, 3 gabi sa tiyan nito. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, mga kabataan, gusto ba natin sumuhay sa Panginoon? Sinong gusto na kainin ng tambuhalang isda? Amen. Siguro naman, nung tayo pumunta dito ay wala sa inyo napunta dito na nakasakay kayo sa loob ng isda. Amen. Lahat naman tayo na may sasakyan. Amen. Kaya, sa chapter 1, makikita natin, mga kabataan, na ang lingkod ng Panginoon ay inutusan ng Diyos at sa bandang huli siya ay marami ang nadamay. Amen. Nang sumuhay siya sa Panginoon. Marami nadamay. Kahit yung mga tripulante, kung ikaw naman, mga kabataan, ikaw yung nakasakay sa barko, halimbawa, diyan mula sa Batangas hanggang sa Calapan, ay napakaganda naman ang panahon at bigla na lang nagkaroon ng bagyo. Siguro naman tayo magtataka kung bakit nagkaroon ng bagyo gano'ng kalakas. Kaya kanina ay napakaganda ng panahon. Amen. Kaya mga tripulante ito, yung mga kasakay, ay nagtaka, bakit nagkaroon ng bagyong ito? Kaya napakaganda ng panahon kanina. Amen. Kaya ang ginawa nila sa takot na lang, sila ay nagpalagundutan kung sino may kagawa na napakasamang panahon ito. Anong ginawa? Dahil niloob ng Diyos na mabunot ang pangalan ni Jonas, siya ang nabunot. Amen. Nagtaka din yung mga tao, mga kabataan, yung mga nakasakay. Taga saan ka? Anong lahi mo? Anong ginagawa mo? Amen. Ang sabi dito, kaya, dahil alam ni Jonas na siya ay inuutosan ng Diyos, siya ay sumuhay, nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo. At dahil mahal din ng Diyos, kahit ang kanyang lingkod ay sumusuhay, nagpadala pa rin ng Diyos ng isda. Ay kung ang Diyos ay walang pag-ibig, di si Jonas namatay na doon sa dagat, hinayaan na siyang mamatay. Bakit sumusuhay Pero dahil sa Panginoon, dahil sa kanyang habag ay iniligtas pa rin ng Diyos ang kanyang lingkod at nakarating siya doon sa kanyang pupuntahan. Amen. Sa chapter 1, makikita natin dito yung kanyang kasaysayan na ang pagsunod ay napakahalaga sa gawain natin sa Panginoon. Napakahirap sumunod, mga kapatid ko, sa Panginoon. Amen. Lalo na pag labag sa kalooban mo yung gagawin. Amen. Kung labag sa kalooban mo yung paglilingkod mo, napakahirap. Kahit siguro bayaran ka pa, hindi ka susunod kung labag sa iyong kalooban. May mga sumusunod din naman, pero hindi naman bukas sa puso ang pagsunod. Yun ang napakahirap. Sumusunod, pero hindi bukas sa puso. Napipilitan. Takot mapakalitan ni pastor. Takot malati ko. Amen. May sumusunod. Kaya lang, ay hindi napipilitan lamang. Sino sa inyo napilitan dito na pumunta sa ay takot ako kay pastor. Ang totoo, ayaw ko sana pumunta ayaw ko sana pumunta. Pero dahil sa kay pastora, ako'y mapunta na. Amen. Kaya mga kabataan, huwag tayong matakot sa mga lingkod ng Diyos. Una, matakot tayo sa Diyos. Pangalawa, sa mga lingkod ng Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga niya. Kaya ang Diyos, si Jonas ay sa habag ng Panginoon, iniligtas din sa ng Diyos. Amen. Sa tiyan ng isda. Marami nagsasabi dito na ito isang kwento katangisip lamang. Hindi ako sabi dito ng mga ibang nangangaral. Sabi yung imposible yung isang tao ay nabuhay sa loob ng isda. 3 araw at 3 gabi. Sa palagay ninyo, ano kayo pakiramdam sa taong sa loob ng isda? Babango kayo sa loob o maraming mga ano kayo laman sa loob?
Siguro mga bito kayo kung anong mga pinagkakain habang nasa loob siya. At nakapagtataka, paano siya nakakahinga sa loob? Parang may oxygen. Ibig sabihin, parang oxygen siya nasa loob. Ay, dapat yun eh. Ay, nasa loob siya. Oh, ang ginawa niya, habang siya nasa loob ng isda, sa chapter 2, nakikita natin dito na siya ay nanalangin sa Diyos, mga kabataan. Oh, hindi na sinumpa ang Diyos, sasabihin niya, Panginoon, bakit di mo na ako mamatay? Dahil ang totoo, ayaw ko talaga sumunod, pero ang Diyos, dahil sa awa niya, sa kanyang lingkod, mga kabataan, nagpadala pa rin ng Diyos nang magligtas sa kanya, inutusan niya kahit ang malaking isda. Ay buti pa yung isda nakakasunod, pero si Jonas, matigas ang ulo. Amen. Sino sa inyo matigas ang ulo? Buti pa yung isda, sumusod, walang iisip yun. Ang isip na kumain lagi ng, ako isda niya. Pero si Jonas na may isip, may puso, inutusan pa, ayaw sumunod. Dahil malabag sa kalooban niya. Amen. Kahit lingkod siya ng Panginoon, ayaw niyang sumunod. May dahilan kasi siya eh. Mga kabataan, ang dahilan niya, kasi ayaw niyang magpahayag ng mensahe sa isang bansang kaaway ng Diyos. Amen. Ayaw niya maligtas sa mga taga roon. Kaya sa chapter 2, mga kabataan, makikita natin dito ang pagpakumbaba ng kanyang lingkod. Amen. Pwede yung pakibasa sa inyo yung chapter 2. Nakaiksi lang naman to. Yung iba, ibig sabihin, tatlong grupo ba kayo? Yung isang grupo, pakibasa yung chapter 2 para alam niyo yung kwento na ito. Amen. Sige, anong grupo ang sige, pakibasa na yun. Sa Panginoon ang kanyang Diyos sa loob ng riyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan humingi po ako ng tulong sa iyo at sinugot niyo ako. Sa bilis ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa iyo at pinakinggan niyo ako. Ihagis niyo ako sa pusod ng dagat at pagbibunan ako ng tubig at natabunan ng mga alon at ipinadala niyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero maasa pa rin ako, makakalapit muli ako sa inyo roon, sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malulog. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay Sige din, pakibila siya. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat at parang kinukulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, O Panginoon kong Diyos, na parang mamamatay na ako. Tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi natapat sa inyo. Pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, na nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ng isda at iniluwan nito si Jonas sa dalampasigan. Amen. Mga kabataan, alam natin chapter 2 ay sinaksisi ang kanyang lingkod. Amen. Inaalala niya yung mga nakaraang ginawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo, maraming mga nagtuturo na hindi na katangisip lamang itong nangyari kay Jonas kasi imposible ang tao na buhay sa loob ng isda. Pero ito pinatunayan ng ating Panginoon Jesus na nung siya narito sa lupa, 3 araw, 3 gabi din siya na sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Kaya ito'y totoo. Yung sabi totoong nangyari sa buhay ng kanyang lingkod. Mga kabataan, hindi ito katangisip lamang. Kaya si Jonas na biglang lingkod ng Diyos ay nanalangin sa Diyos. Amen. Kaya kung tayo, mga tawag, amen, may siyasabi sa atin yung Diyos, huwag na tayo magdalawang isip pa. Amen, mga kabataan. Na sumunod sa mga lingkod ng Diyos. Kadalasan, ang lingkod ng Diyos ang talagang inaanuhan ng Panginoon para tayo magpatuloy, mga kabataan. Nakikita natin, amen, sa inyong mga lugar, marami sa inyong mga kabataan na kapitbahay kakilala, ang hindi pa nakakilala sa Diyos. Amen. Kumisan, tayo mga Kristiyano ay nakakalimutan natin tungkulin natin na ipahayag yung kabutihan na ginagawa ng Diyos. Lalo na katulad ngayon, tayo nagkaroon ng youth camp. Nainiwala ko marami kayo natutunan na galing sa Panginoon. Pag-uwi natin, hindi lang dito, lalo sa labas, mga kakilang kaibigan natin, ipahayag natin yung kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Yun ang tungkulin natin mga kabataan. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos.
Hindi lang yung tayo na salad ng simbahan, hindi lang tayo inutusan ni Pastora, kailangan natin ibahagi yung kabutihan ng Diyos. Kahit labag sa kalooban natin, kahit kumisan naiinis tayo, nakagalit, at sikapin natin na tayo magkaroon ng pagmamalasakit sa ating mga kaibigan, may mga kabataan. Kumisan, taas kong kamay dito yung mga magulang hindi pa Kristiyano, yung hindi pa mananampalataya. Yan kadalasan, katulad niya, yung mga kapatid sa kandido. Yan, mga kabataan, sikapin natin na yung mga magulang natin ay madala natin sa Panginoon. Kasi tayo ang una na binigyan ng kakayaan na makaunawa at magbahagi ng kanyang kabutihan. Kaya si Judas dito, pinakita na sa kanya na siya ay nagbalik loob sa Diyos. 3 araw, 3 gabi sa nasa loob. Ano ginagawa niya? Inaalala niya yung ginawa sa kanya ng Panginoon nung nakaraang mga araw, nung nakarang siya ay nabubuhay pa sa lupa. Akala niya patay na siya eh. Sino sa inyo? Pagkagising ka, bulat pa palang mata ko, kala patay na. Amen. Di ba yung mga panagit na hindi maganda? Yung pala buhay pa rin siya. Kaya, ang Diyos ay, ang Panginoon hawak sa kanya, kaya siya ay inuluwa ng isda sa dalampasigan ng Ninive. Amen. Pagkatapos ng manalangin magpasalamat, inutusan ng Diyos, ay napakapalad naman itong lingkod ng Panginoon. Nagbayad siya ng pamasahe, pagka dati sa dagat inihagis, ay nakarating doon, wala sa pamasahe. Yung isda ang nagatid sa kanya, hindi na yung barko. Amen, hindi na yung sinakyan niya. Kakaiba ito, sino sa inyong gusto mangyari ganito? Masakay ka sa Batangas, itatapos sa dagat, at pagdating sa kabila, ay iba na ang yung sasakyan. Dambuhan ang isda na, ay di nakalibre ka pa sa pamasahe. Pagdating doon, sino sa inyo gusto mangyari ganito? Kaya itong lingkod na ito, kakaiba sa kanyang mga ginawa sa kanya ng Panginoon. At pagkatapos niyang makita yung ginawa sa kanyang Panginoon, dahil labag sa kanyang kalooban na inutusan niya, ay sumunod din naman siya sa Panginoon. Amen. Kailangan madama mo na yung kanyang yung habag ng Diyos sa kanya. Pinahabagan siya ng Panginoon ng isda. Kaya, naramdaman yung na siya ay pinahabagan din ng Panginoon. Amen. Sa chapter 3, pakibasa isang grupo, laksan po natin para marinig yung mga hindi nakakalam pa ng kwento ito. Amen. Sinabi niya, napunta ka sa mga ay kaya ang mga pinagsasabi mo sa inyo. Nagpunta ka nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lunsod nito. Aabutin ng 3 araw kung lalakarin. Pagkas siya ay pumasok sa lunsod. Pagkaraan maghapon, paglalakad, malakas niyang itinahayag. Bugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga-roon at sa pahayag nito, wala sa Diyos. Kaya ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at talikod sa kanilang mga kasalanan. 6 nang nabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, nagubad at ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At sinabi, siya ang taga-Ninive, ito'y utos ng hari ng kanyang pinuno, walang kain, isa man, wala ring inom, maging ang mga tao at hayop. Sa lahat ng tao at hayop ay nagdamit ng sako, maitim at nanalangin sa Diyos. Ang bawat isa, pinagsisihan ang lahat sa nagawa nilang kasalanan at talikdan ang mga masamang pamumuhay. Baka sa parang ito, nagpagpawi ng galit ng Diyos na bago siya sa kanyang pagsiya at hindi na ito ituloy sa balak na paglingkod sa kanila. Nakita ng Diyos ang kanyang tagapaglingkod sa kasamaan kaya hindi ito ituloy sa pagbunaw sa Ninive. Amen. Salamat sa Diyos. Na-take sila, chapter 3. Makikita natin dito yung ginawa ng Diyos na pagkatapos ng Diyos na inuwang kanyang lingkod sa dalampasigan, ay inutusan na naman siya. Diba sa atin, kahit makikita niyo sa mga sarili natin, inutusan muli. Salamat na lang Diyos hindi nagbago ng kanyang pagkatawag. Ay marami pala propeta sa Israel noon eh. Pero sa biyaya tayo, si Jonas pa rin ang kanyang pinili pa rin. Sabi niya, pumunta ka na sa Ninive, ipahayag mo na naman yung mensahe ng Panginoon. Ang sabi niya, nagpunta si Jonas sa Ninive, malaki ang lusog na ito, aabutin ng 3 araw kung ito'y lalakarin.
Siya pumasok sa lungsod. Gano'ng kalayo ang 3 araw na paglalakad? Hindi ko lang alam itong Sablayan ay napakalayo to. Baka buting ng 3 araw kung mahina ang lakad. Amen. Ang Sablayan na ipapunta dyan. Alam ni Madulas, kasi tagaroon siya kung gano'ng kalayo ang bundok na yan. Amen. Ibig sabihin, napakalaki ang lungsod na ito, napakalaking bayan ito. Amen. Napakalaki. At ang ginawa ni ng Diyos, siya ay namamaybay sa tabi ng lungsod na ito habang siya ay pumupunta. At pagdating niya doon, sabi niya, siya ay pinangaral, amen, ang kabutihan ng Panginoon. Ang sabi niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Panginoon. Kung hindi sila babalik loob, ang sabi niya, sila ay hahatulan ng Diyos at mabubunaw ang bansang ito. Amen. Paparusahan ng Diyos sa sobrang kasamaan at walang pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, makita natin dito sa chapter 3 na ang isang lingkod na sumusuway, pero dahil ang kanyang puso, amen, ay may isang pusong pagsama ng Espiritu, ay nakapagtataka. Wala tayong mababasa sa lumantipan hanggang sa pakuntipan na ang isang lungsod ay nakakilala lahat sa Panginoon. Ang sabi dito, 3 araw, sabi dito, nag-ayuno sila. Amen. Hindi sila kumain, kahit mga hayop, hindi sila pinakain. Sino sa inyo gusto 3 araw dito tayo makayuno, walang kain? Sino makatagal makayuno lang tayo? Walang kain tayo, kundi kami nagpanalangin pagsamba. Siguro marami na sa atin ang nahilo. Ang sabi dito, itong basang ito, nung siya'y nangaral, sabi ni Unas, magsisi kayo at magbalik loob. Baka sakaling, hindi na ituloy ang Diyos yung pagpunaw, yung pagparusa sa kanyang bansang Ninibe. Pero alam nyo, sabi doon, 40 araw. Iniikot niya ang lugar na yun para magbigay ng minsay babala, parusa. Pero pagdating ng 4 araw, nakarating sa hari yung minsay ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na ito kakayahan ng isang propeta. Ito'y kakayahan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Ito'y kakayahan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya, nung man narinig ng hari, anong ginawa? Kahit mismo yung hari ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Amen. Nagsisi siya. Hindi siya nagmatigas. Ang sabi niya, inuutusan ko ang buong lungsod na ito, magpakumbaba at makayuno. Baka sakaling hindi na ituloy ng Diyos ang pagparusa sa kanyang bansa. Kumisan, mga kapatid ko sa Panginoon, na pag-isip-isip ko, ay kumisan mas matigas pa ang ating puso sa hari. Amen. Ayaw natin magbalik loob sa Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, magbalik loob ka na. Kailangan maglingkod sa Panginoon. Pero kadalasan marami pang beses magsabi ang ating mga tagapanguna para tayo magbalik loob sa Diyos. Sasabihin mo, ay gusto ko pa doon sa kalayawan, gusto ko pang maranasan mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero ang sabi ng Diyos, kahit mismo ang haring ito'y natakot sa banta ng Diyos. Amen. Nagbalik loob siya, nagsisi, nag-ayuno, at nagbago ng pamumuhay. Kaya mula noon, ang Diyos ay nagbago ng pasya. Amen. Nagbago siya ng pasya sa kanyang puso. At sa halip na parusahan ng Diyos ang bansang ito, nahawa ang Diyos at nahabag. At hindi na ituloy ang pagparusa sa bansang ito, mga kapatid sa Panginoon. Kaya, nainiwala ako mga kabataan, na pag tayo naglilingkod, hindi tayo bilang sa utusan lamang, taga-upo, o anumang gawin sa atin ng ating mga tagapanguna. Isang araw ikaw ay tatawagin din ng Diyos. Amen. Kasi tayo na may paglagong spiritual na galing sa Panginoon. Pag tayo may panahon na tayo utusan ng Diyos o mismo sa kaibigan na kakilala, magulang, huwag na tayo magdalang isip pa na sabihin natin yung katotohanan. Amen. Yung kasi ang hangat ko, mga kapatid ko sa Panginoon, mula na ako nagsikap na maglingkod sa Panginoon, ang hangat ko ay nangarap ako, sabi ko, hindi lang 2 kaluluwang nais kong madala sa Panginoon, gusto ko marami. Amen. Hindi lang yung pamilya ko, hindi lang kamag-anak ko, gusto ko maraming kaluluwa. Bakit? Kasi pagdating ko sa langit, ay sila ang sasabihin ko sa Panginoon, i-report ko, Panginoon, ito po yung mga kaluluwang binigay mo sa akin. Sinikap ko silang turuhan, sinikap ko silang talang ituro ang katotohanan para pagdating ng araw, hindi ako sisihin ng Diyos na sa kanyang pagkatawag sa akin ng Panginoon. Amen. Kaya dyan sa kandido, maraming mga pag-uusig na nararanasan ko. Salamat sa Panginoon, sinasamahan tayo ng Panginoon, inalalayan tayo ng ating lingkod para marami pa tayong mga ituro. Amen. Kasi di lahat ng kababayan natin ay may pagkaunawa. Marami pa rin mga sumasamba
sa Diyos-Diyusan na iniwala sa maling tradisyon. Kaya sabi ko sa kanila, kami ay iba na, kami naglilingkod sa Panginoon, hindi na kami naniniwala kung sa mga paghahandog, sa mga Diyos-Diyusan, katulad ng hayop, halimbawa nagkasakit, kailangan magdala ka pa ng hayop para magpagaling ng alagang manok. Amen. Kailangan magdala ka. Kung wala kang dala, hindi ka gagamutin. Amen. Ng abularyo, pag patawagin, yung anito. Kaya, itong Bansang Ninive, napakasama ng mga tao dito. Amen. Kagaya ng aking pinunta sa lugar ng Kandido. Naalala ko nga noong nakarang taon, bago pumunta doon, ay wala pang nangarang salita ng Diyos. At may mga pupunta rin naman, pero hindi ka talaga yung pagtuturo ng Panginoon sa kanila. Wala pang pagkaunawa. At hindi lahat ng katutubo ay nasunod. Matitigas sa ulo. Amen? Matigas sa ulo ng makatutubo at mahirap makaintindi. Alam ni Pastor yan. Mahirap makaunawa. 10 beses mo sabihin, hindi pa alam yung gagawin. Ay, mabilis sabi ni Pastor, mabilis nagtatanda niya pag ganyan. Ay, ang sabi doon, itong mga, ang aking matiuturuan, talagang naroon ang yung tradisyon, napakahirap alisin. Pero sa biyaya ng Diyos, nakita natin na, minsan may panahon na ako'y nanghihina, nasuko na ako, sabi ko, kailan ko pa ito mababago mga taong ito? Mga kababayang kabataan, matanda, bata. Ang nakapagtataka, yung matiuturuan ko, ay mga matanda, amen, mga luluwin pa. Mas makaluluwi ko pa, matiuturuan ko sa lugar diyan, sa Kandido. Ay alam mo na, pag mga luluwi, na may hirap turuan niya, sasabihin niya, ay wala ka pang tao, nariyan ang tradisyon natin, hindi ka pa naipanganak, ay nariyan na yan. Kaya, sabi ko, Panginoon, gabayan mo niyo ako at napakatigas na mulo itong mga kapatid ko. At tingnan niyo, sa awa ng Diyos, nag-umpisa lang ang gawa sa Kandido na dalawang matanda na, si Tatis Castanyo at si Kuya Dante. Kung alam natin, sila pinakaroon ng karamdaman na napakatindi. Amen. Ang sabi nila ay marami na nakabularyo, doktor, ang kanilang nilapitan, pero walang kagalingan. Ang sabi nila, Pastor, ayaw na namin magpagamot, kami hirap na. Marami daw silang mga hinandog ng sa baboy, pera, binigyan doon sa nito, ay walang kagalingan. At yung mga kapatid sa Kandido, maraming sakit nung pumunta ko dyan. Sakit sa katawan, marami, halos ang daming karamdaman. Sakit pa doon sa maling paniniwala, marami. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, Panginoon, dahil pinapunta rin ninyo ako sa lugar na ito, ako samahan ninyo. At dumating ang Panginoon sa aking pagtatyaga, yung may sakit ay guminhawa ang kanyang pagramdam. Pinanalangin natin, gumaling siya at naniwala siya, Panginoon. Ngayon yan, yung mga bata na yan, yung mga anak na niyang, ang nagtaboy, sabi ng tatay, oh, makanda dyan, pumunta na kayo dyan, magsimba na kayo. Huwag na kayo pumunta sa mga nito. Oh, patapos yung mga kabataan na yan, sila naman ang tinuruan ng Diyos, sila naman ang nagsasama ng mga kabataan na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya, sa awa ng Diyos, ang lugar ng Kandido, marami na iniligtas ng Diyos dyan. Amen. Hindi lang pabawas, kundi padagdag ang pagdami ng kaluluwa. Amen. Hindi pa papapunti. Amen. Amen. Katulad ni Jonas, kapatid ko sa Panginoon, si Jonas, nung siya'y nangaral, balik po tayo dito, ang kanyang puso talaga ayaw niya. Amen. Sino ba sa inyo, katulad ni yung mga lingkod ng Panginoon? Ako, ayaw kong magpastor eh. Ayaw ko talaga. Bakit? Hindi mo nangarap na magpastor. Yung ikaw mag-intindi, magkasikaso ng mga tao dyan, ay hindi mo kaano totoo. Ay binata tayo, magtrabaho na lang ako dyan, magkasikaso sarili ko. Pero sabi ko, kakaiba. Amen. Kakaiba ang spirito na sa iyo, na meron kang nagmalasakit sa iyo, at ipadama mo sa iba yung habag ng Diyos. Kaya si Jonas, bilang lingkod ng Panginoon, kahit labag sa kanyang kalooban, dahil yung utos ng Diyos, sinamahan siya ng Diyos. At napakarami ang naligtas, ang buong bansang ito ay nagsisi at nag-ayuno sa Panginoon. Amen, mga kabataan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na ibig sabihin panahon na para tayo mag-ani ng maraming kaluluwa. Amen, nakikita natin ngayon, di ba, yung mga napapansin natin sa paligid, balita sa ibang bansa, din sa ating bansa, marami namamatay. Amen. Kung hindi bata, matanda, di ba yung COVID na yan sasabi, kahit yung mga katutubo takot na, sasabihin na, may COVID, sabi ko, hindi ko alam yan.
ano daw, COVID, sabi ko yan, namamatay daw. At narinig kami sa radyo, sa TV, sabi niya, pag daw nakasakit, patay na. Ayaw na yung magdala sa doktor, ayaw na yung magpunta sa doktor, tuturo ka ng COVID, sabi. Kaya mga doktor, pag may sakit, ay ayaw pumunta sa bayan, takot. Pag naturo ka, sigurado, patay. Kaya ayaw niyang pumunta sa patag. Kahit medyo mahina ng katawan, kahit trangkaso na, ayaw pumunta sa takot. Amen. Kaya nung nabalita yung sakit na yan, marami ang mga kapatid ko na yung ibang mga katutubo ay hindi na nagtira dito. Doon na sa bundok na kung saan nag-alupawot na doon, hindi na makita. Pag pumupunta na sa patag ay madalang sa takot. Amen. Sa sakit na yan. Kaya, ibig sabihin mga kapatid ko sa Panginoon, si Jonas bilang lingkod ng painutusan sa ng Diyos, na ibahagi, amen, yung mensahe ng Diyos. At pag tayo sumunod, naroon ang pagsama ng Diyos. Amen. Naroon ang pangunguna ng Panginoon. Napakahirap talaga mangaral kung wala ang Espiritu ng Diyos. Napakahirap. Bakit sino humihikayat? Hindi tayo. Ang Diyos ang Espiritu. Kasi ang puso ng tao may kasalanan. At napakahirap madala mo sa Panginoon. Pero pag ikaw na lingkod ng Diyos ay may pagsama, kahit ang pusong bato ay kaya niyang gawing mababa. Amen. Mamon, ibig sabihin kaya niyang baguhin ang puso ng isang tao dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kung ito lang, makapatahan ko ang ating isipin at tayo maging malalim sa Panginoon, sa kanyang presensya at naniniwala bawat araw ay may maliligtas ng mga kaluluwa. Amen. Mula nung ako'y naglingkod sa Panginoon, nag-iba ang aking pangarap. Sabi ko, maray tinawag mo na rin naman ako sa lugar sa aking pagtuturo ay magdidiretso-diretso na ako sa paglilingkod. Amen. Marami ng kaluluwa ibabahagi ko. Nung nakarangal dyan sa Biakalan, sa isang banyo dyan, mayroon ng kaibigan ko nung ako'y nag-aaral, may sakit. Amen. Dinalaw ko, hindi ko na dinasa na pumunta doon. Sabi ko, kaibigan, kumusta ka na? At napakalalang sakit niya, alam nyo, marami ng doktor, abularyo, dyan sa Bungabo kung saan sa Bansod na dinalang. Walang kagalingan ng kanyang sakit. Ang sabi niya, kaibigan, talagang hindi ko na kaya. Payat na siya ang kanyang katawan. Hindi na makakain at nanginginig. Parang sinasapian sa masamang spirito. Pag siya'y dinadapuhan. Pag siya'y naatake, kakaiba ang kanyang sakit. Sabi niya, gusto na niya mamatay. Wala na siyang pag-asa. Sabi ko, huwag kang mawalang pag-asa. Mahal ka ng Diyos. Sabi ko sa kanya, mahal ka ng Panginoon. Magbalik loob ka, magsisi. Kung sakaling mamatay ka, ay nakilala mong Panginoon. Kaya, mula nang pinagpray ko sa tulog biyaya ng Panginoon, alam niyo kaibigan ko, diyan dalaw-dalaw ko, binibigyan ko ng bigas, kung mayroon akong pera, ginagawa ko, pag may kalakala ko dyan, may nagpapadala, binibinta ko, at binibigay ko tulong doon, kahit bigas, kape, kung ano, para may pakita, hindi lang yung aking panalangin na pakita ko, kundi yung aking puso, na ako'y totoo sa Kanya, na diadalaw ko siya na walang pagkukunwari. Walang pagkukunwari, walang pagmamayabang, walang pagmamata. Sabi ko, kung mayroon mo na kaalaman, ito'y pinabahagi ko sa iyo kasi mahal ka ng Diyos. Alam mo, napapaluwa siya. Dahil napatunayan niya na ang puso ko ay nagmamalasakit. At hindi kapitbahay, yung isang dalawin, sa takot. Baka sapian siya ng masamang spirito, yung kanyang sakit. Kahit kamag-anak niya, kaibigan, ayaw ng dalawin eh. Pero dahil siya'y mahal ng Diyos, sabi ko, magpatuloy ka, magbalik, magsisi ka. Alam nyo, nabalitaan ko nung nakarang linggo, nung nakarang mga maigi ng kanyang pakiramdam. Amen. Nakakalakad na siya ngayon at nakakasama na yung kanyang asawa na may sakit pa yung may sakit. Pero sa awa ng Diyos, nakita ko siya nagpapasalamat. Sabi sa akin, yung mga napunta dyan, mga kapag kong katutubo, ay magaling na daw yung kaibigan mo. Siya din nakakalakad na. Sabi ko, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Siya yung tinulungan ng Panginoon. Kaya marami. Siya naman ngayon na nagbabahagi doon sa kanyang mga kaibigan. Natuto yung aking sinabi nang siya nagpapagaling. Manggagamot. Amen. Kaya, sabi niya, pag ako gumaling, maglilingkod ako. Sabi ko, pumunta ka sa Binya. Pag may panahon ka, pumunta ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Kaya tuwan-tuwa yung mga kaibigan. Amen. Nakilala niya ang Panginoon na mayroong pang pinakamagaling na manggagamot, kundi ang Panginoon. Kaya, ibig sabihin, mga kabataan, hindi sayang ang maglingkod sa Panginoon. Hindi lugi. Sino sa inyo, taas ang kamay ang lugi? Yung parang nangihingayan sa, ay, parang sayang ang panahon sa paglilingkod, parang walang nangyayari. Napakatagal ng taon na akong kasasama ng aking pastor. Parang walang pagangat, walang pera. Ni 1,000 sa isang taon. Hindi ko na makita 1,000 eh. Ni 500. Lagi ko kasama ng pastor, inuutusan. Walang man lang asinso. Diba mga kabataan, lalo na yung mga
Huwag kayong maglala mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo walang pera, pero ang Diyos may pera. Amen. Yun lagi ang inaisip ko. Tayo wala talaga pera. Sino ba siya pinanganak may pera ng 2,000 nung ipinanganak? May wallet na dito. Pag ang lalabas may pera dahil 1,000. Ibig sabihin, hindi ka mawalang pera kasi mamatay ka, may dala ka ng pera. Amen. Wala. Di ba? Wala naman tayong pera mga kabataan. Kaya ang Diyos ang mayroon. Amen. Ang Panginoon. Pag humiling ka sa Panginoon, tutukunin ka ng Diyos sa iyong pangailangan. Amen? Kaya, basta sumunod lang tayo. Kaya, itong lingkod ng Panginoon, nung nangarap, kakaiba ang kanyang pakilos ng Espiritu. Kakaiba siya. Amen? At, ang sabi doon, nagsisi at nagbaliklo ang bansang hindi kumikilala sa Panginoon. Amen? O, pakituloy sa isang grupo naman, last na po ito, chapter 4. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Diyos. Amen. Sige ito, ipakilala sila. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya'y nagalit, sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Kaya siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito na ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos ang mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, Ano ang kinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung anong mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay sa kanya ng lilim. Labis naman ito ang ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumigat ng matindi ang araw, umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng ingin. Kaya sinabi niya, mabuting mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, Opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumagaw sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyan imamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh. Ito ay isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 tao na hindi alam kung anong mabuti o ang masama. Bukod pa sa maraming kawan. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa chapter 2, mga kabataan, mga kapatid ko sa Panginoon, makikita natin dito yung pasya ng kanyang lingkod. Amen. Pagkatapos inutusan ng Diyos na magpahid ng mensahe, mayroon siyang katwiran kaya siya sabi ko sa inyo kanina sa umpisa, kaya siya ayaw sumunod, mayroon siyang katwiran eh. Anong katwiran niya? Kasi ayaw niya magpahayag, galit siya, amen. Galit siya bansang Nineveh, si Jonas. Bakit? Kasi ginagamit ang bansang Assyria, pag siya nilulusok, siya ginagamit ang pamalo sa bansang Israel. Kaya ayaw magpahayag, si Jonas na maawa sa kanilang Diyos. Ang sabi niya, yan ang dahilan, sabi niya sa Panginoon, ayaw mo magpahayag ng mensahe sa bansang Nineveh. Pero sabi dito, ang sabi niya, pero alam niya yung kalooban ng Diyos. Amen. Alam niya yung damdamin ng Panginoon. Sabi niya, alam kong lagi kayo handang magpatawad, mabuti pang, sabi dito, O Yahweh, hindi ba bago magpunta rito, sinabi ko ganito ang gagawin nyo, ito ang dahilan. Ako tumapangtalas, alam kong kayo Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, alam kong lagi kayo mga handang magpatawad. Amen. Ito ang karakter ng Diyos. Amen. Na siya ay mahabagin at mapagmahal na Diyos. Kahit labag sa kalooban niya na magpahayag ng mensahe, pero dahil ang Diyos ay mapagmahal, kahit galit si Jonas sa kanyang papahayagan, ay mahal siya ng Diyos. Sino sa inyo nagagalit pag walang pera o inutusan ng magulang? Amen. Kaya wala na dapat, amen? Dapat tayo ay magkaroon ng pag-ibig. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig ng Diyos. Napakahirap mga kapatid ko sa Panginoon ang mangaral, amen?
Halimbawa, may kaibigan ka, kagalit mo, ay napakahirap mo naman na ipahayag mo yung mabuting balita pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Yung pagmamalasakit sa kanyang kaluluwa, mga kabataan. Kaya, itong lingkod ng Panginoon Yesus, ang lingkod na ito ay nagalit sa Panginoon. Sabi ng Jonas, di ba yan masabi ko eh, kaya ayaw ko pumunta doon dahil galit na galit ako sa bansang yan, ayaw ko na kayo maawad yan eh. Pero sabi ng Panginoon, bakit ka nagagalit? Oh, naunawa naman ng Diyos yung pagkagalit ni Jonas. Amen. Kasi alam naman ng Panginoon na talagang ginagawang banta ito sa kanyang bayan eh. Pag samagot si Yahweh, anong ginagawa ni Jonas? Pagkasabi ito, lumakas si Jonas, papunta sa silangan ng lungsod. Oh, yun ang nangyari mga kapatid sa Panginoon. Kaya ayaw niyang tumakas sa Panginoon kasi ayaw niya na magbago at magsisi ang bansang ito. Mga kapatid, mga kabataan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niya nung matapos siya magpahayag ng mensahe, siya umalis. At habang siya na umalis na, nakamasid siya, nakatingin doon sa isang gilid. Sabi niya, ano kaya ito? Kukunawin pa kaya ng Diyos ito o hindi na? Mapapayaman si Jonas. Amen. Kung minsan pinapangalaga ni Jonas yung kanyang pagkatawag. Pero maraming kaluluwa, ang maliligtas. Amen. Yung karangalan. Kung minsan, sa mga tagapanguna, gusto natin tayo maging marangal sa paningin ng mga tao, pero labag naman para sa kalooban ng Diyos yung ating nais. Amen. Ang sabi ng Panginoon dito, kasi mapapaya si Jonas pag nagbigay ng mensahe na hindi nangyari. Kaya, ang sabi ng Panginoon, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Nagpatubo siya ng halaman. Amen. Napakabilis ang paglago ng halaman ito. Naniniwala ko ito eh, ikinukumpara ang halaman ito sa bansang Israel na mabilis paglago, mabilis ang pagdami. Amen. Ng kanyang bayan, kaya lang pag ang bayan na ito ayaw sumunod, mabilis naman ito mawawasak. Amen. Mabilis na masisira. Kaya, si Jonas, kinabukasan, sabi dito ay ipinasira ng Diyos yung halaman na pinagawa ng Diyos. Oh. Ang damdamin ng lingkod na ito ay napakababa kayang damdamin. Amen. Para siyang, ang sabi dito, kinabukasan, ang halaman ay pinasira ng Diyos sa ulat ito'y natuyo. Sumikat ang matinding araw, umihip, nakapasong hangin, halos mahilo si Jonas. Sa tindi nito, kaya sinabi niya, mabuting mamatay na ako. Amen. Sino sa inyo mga tagapanguna gusto mamatay na? Kuminsan naisip ko, gusto ko na mamatay eh. Talagang napakahirap, makapad ko sa Panginoon. Pag kahit 10 kaluluwa lang yan, pag manitigas sa ulo, parang gusto na kunin Panginoon, kunin mo na ako. Talagang pambihira, napakalakas na. Napakatindi naman itong pinagdadaanan ko ngayon. Kaya kung isa, nagmumuro-muro sa bundok eh. Sabi ko, Panginoon, sino ba mga tao ito? Ay kung minsan, hindi na ako kumakain, makapunta lang doon sa kanila. Kahit yung pera ko ba, itong pera, bibigyan ko na lang dahil may sakit. Pero naisip ko, parang naisip ko, Panginoon, kunin mo na ako para hindi ko na kaya. Sabi, bakit hindi ka sa ulo, pagpunta mo doon, hindi ka mapapansinin. Amen. Hindi balik ko, pagpunta mo doon, asipasyon ka. Pasko, ito, kamuti, balik ko, hindi. Kung minsan, tiyatakasan ka pa, pagdating mo, walang tao, pumusok ang abo. may lutuan, may niluluto, wala ng tao. Ang sakit man din, amen. Wala nang makain yung lingkod ng Diyos. Wala nang makain yung lingkod ng Diyos, ay wala ng pera, yung pera, bibigay pa doon sa kanyang pupuntahan, ay wala pang tao, tiyatakasan pa. At ang makikita mo, pinapapon mo sa aso. Amen. Kung minsan, may mga totoo, may mga aso matatapang eh. Pag iniwan sa bahay, ay, delikado. Kaya, talagang napakahirap ang mga totoo lingkod ng Diyos. Amen. Kung biyan, sinasarap pa ng pinto nung nakalangan, mga pumunta doon, nagayo. At alam niyo, pag mga bagong tao, yung baka totoo, pag bago, ay talagang takot sa iyo. Amen. Maniwala kayo, kahit kaya pa sa takot. Bakit? Baka din ang ng bata. Amen. Baka ibibinta yung bata. Kaya, pag umayos sa mga tutubo, pag hindi kakilala, ay hindi mo makikita. Parang nagharap ng usa sa bundok, habulin mo pa yung tao na yun kung saan makikita. Ay kung nanaglipa na doon sa bundok, kung saan doon. Sa kaingin, sasabihin mo, pagkalin mo may nasalubong ka sa daan, tatanungin mo, nakita mo ba yung tao na yun? Sabi, oo, nakita ko. Sabi, doon, sa kabilang kaingin. Ay maraming kaingin, sa kaingin yun. Mamaya, kung maraming kaingin na, pupunta mag-apo ka na, wala pang nakita. Gutom na gutom na din ako noon. Walang makain. Oh. At di ko alam, tapos, pag uwi ko doon, parang nabi ko, gusto ko nga po niya talagang, babalikan ulit, di pwede di mo balikan yun.
at ibabahagi mo mabuting balita. Pero alam niyo, sa tulad niya, kahit isang tao lang sa kaluluwa nagmalasakit ka, hindi talaga nawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang propetang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, talagang gusto niya talagang kunin na siya ng Diyos. Hirap na sa kanyang kalagayan. Kaya, mga kabataan, pag may tawag sa atin ng Diyos, kailangan natin patnubayan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Napakala, lalo na ngayon. Ibig sabihin, ang tao ngayon, maraming mga banta sa buhay natin ngayon, banta. Marami na mga Kristiyano naglalamig ngayon sa hirap ng buhay. Pag ang pamilya mo ay hindi mahilig sa hirap, maniwala ako. Amen. Dito nga mga kapatid ko sa Panginoon, pag nasa kandido ay wala nang kinakain at tawag na yung kaldero, ay lumalayas na sa umaga, hindi mo na makikita ang tao. Sabi ng, nasa yung tao na yun, sa pinuntahan ko, ay wala na. Umalis na, nagalat ng balingon kamuti, maga pa. Oh. Sabi, walang makain daw, mag-ukay ng kamuti, balingoy, para may makain. Ay pagdating doon sa kainin, ay nauna pa lang kapitbahay, yung ukay ng balingoy, hindi, wala nang laman. Oh, napapatuto sila sa akin. At isang araw daw, yung isang kapatid natin, ang sabi niya, Pastor, ako marinig ko, nung isang bagay na mayroon na ako saging na yung malapit ng mahinog. Ang patuto niya sa akin, ay gutom na gutom siya. Sabi niya sa kanyang sarili, so, siguro itong sunod na linggo ay pwede nitong tibain. Kasi magulang na eh. Pagdating yung araw na yun, sa linggo, titibay yung saging, ay pambihira, nauna pa. Wala na, nakatawag na yung saging, nakakanya, kinuha na pala. Pagdating niya sa bahay daw, nagmuro-muro siya, sabi niya, ano na kaya kakainin ko? Ay may gawin naman tuwing Martes tayo, tuwing gabi, may Bible study tayo. Sabi ko, huwag tayong matakot. Hindi tayo sa pagkain nabubuhay, tutulungan tayo ng Diyos. Alam niyo, yung kapatid natin na yun, dati daw, ang kanyang balingoy, ang kanyang kamuti, ay walang laman, yung malakas lang yung puno ng balingoy, pero pag binunot mo, ay puro ugat. Puro ugat daw ang laman, walang malakas yung puno, pero walang laman, puro ugat na malalaki. Oh. Kaya sabi niya, sabi ko, Pastor, ano gagawin ko? Sabi ko, bago ka magtali, panalangin mo na sa Panginoon. Yung tatanin mong balingoy para lumaman. Sinubok niya yung manalangin. Sabi niya, Panginoon, itong balingoy ito, nawasok ng taon ay lumaki ang laman. Ay lumaki nga, sabi niya. Ay totoo pa, so sinabi, sabi ko, totoo yan. At kahit yung lupay payat, nakakinabangan lupang payat na payat, yung pulang-pula, ay posible na lumaki tanim doon. Kung hindi mo lagyan ng abono. Tinanim daw niya doon. At yung kinabuhan ng isang taon, napakalaki ng laman. At tuwang-tuwa at nagimala, sabi niya, iba pa lang naglalito sa Panginoon, ang mga tanim may lumalaking laman, sabi ko, ibang-iba talaga. Yung naglalito sa Panginoon. Kaya ang Diyos, kahit sa kabundukan ay gumagawa ng mga himala para mapatunayan na sila ay mahal ng Diyos. Amen. Mahal sila ng Panginoon. Kaya ito sila Minda, yung mga kabataan dito, sila ba'y matataba naman sila, hindi naman sila payat, malakas ang katawan. Pero kinakain pa lang yung kabuti, kung minsan sa umaga, wala nang kain niyan, ang alas 12. Oh. Pero nakapaglilinis, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Kaya, napakalaki na nagawa ng Espiritu sa buhay natin. Amen. Pag tayo, alam nyo, mga kapatid, patutong sa pamilya ko, kami pag halimbawa linggo, kaming natin nag-aayuno. Sabi ko sa aking mga magulang, nanay, mga kapatid, makayuno tayo pag linggo tayo kakain. Manalangin tayo sa ating pamilya, panalangin natin yung ibang lugar na makaligtas sa Panginoon, iligtas sila ng Diyos. Nag-aayuno kami pag linggo ng umaga, hindi kami kumakain. Alam mo, sa yung pag-aayuno, kumikilos ang Diyos. Kaya lang, tuwing umaga ng linggo, wala na kami makain talaga. Kaya ginawa, fasting na lang. Hindi namin inaasahan. May maktitik sa akin. Pastor, kunin mo na dito ang kalating kaba, may bigas ka na ngayon. Sabi ko, talaga ang Diyos ay gumagawa, kumikilos pa lang Panginoon. Kaya, pag nag-aayuno talaga, alam ng Diyos na wala ka nang makain, makaayuno ka lang, mamaya may bigas ka na. Amen. Yan ay karanasan na namin sa pamilya namin. Oh. Kaya, huwag tayong matakot sa gutom, huwag tayong matakot sa hirap. Oh. Huwag natin sasabihin, ay, Panginoon, wala na akong makain sa isang araw, gusto ko nang mamatay. Amen. Hindi pa tayo mamamatay, mga kabataan, buhay pa tayo. Maglilingkod pa tayo sa Panginoon. Amen. Kaya si Jonas na ito, dahil siya'y mahal ng Diyos na nagpahayag, napakalaki ang ginawa sa kanyang Panginoon. Ang isang bansang Nineveh, na walang takot sa Diyos, ay naligtas dahil sa isang lingkod na sumunod sa Panginoon. Kakaiba itong lingkod ng Panginoon. Kaya,
Kung tayo may pagnanasa sa kapangyarihan ng Espiritu, naniniwala ako kahit ang isang taong masama ay kayang baguhin ng Diyos. Amen. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Kaya ang basang ito, sabi ng Diyos, kung si Jonas ay nalungkot, amen, doon sa kanyang halaman na pinatubo, ay lalong nalungkot ang Diyos kung isang bansa ay napahamak at di nakilala ang tagapagligtas ng Panginoon. Amen? Kaya ang isang kaluluwa, diba, mayroong ang kaibigan na namatay, nalulungkot ang Diyos. Amen? Sana makaroon tayo ng damdamin na ang Diyos, pag hindi binahagi ang mabuting balita, nagkakaroon siya ng kalungkutan sa puso. Mahalaga kasi sa Panginoon, isang kaluluwa, bata matanda, na naglingkod sa nakakilala sa Panginoon, pinatanggap mo, halimbawa, ay oras na pala, mamamatay na yon, pero pinatanggap mo sa Panginoon. Ang sabi ang Diyos ay, natutuwa siya. Amen, nagagalak siya. At pag yan pinasaya mo ang Diyos, ay iniwala ko, kahit wala kang makain, ay napakasaya ng Panginoon sa buhay mo. Kahit siguro gaya ni Haring David, pakibasa nga po sa awit, chapter 43, verse 5. Dito ay magtatapos sa na ito. Awit 43, verse 5. Ano siya sabi dito? Pakibasa na eh. Dito sa awit, chapter 43, verse 5. Pakibasa mga kabataan. Lasan nyo ito. Dito na tayo magtatapos sa verse na ito. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya na mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aming pagpupuri sa Kanya ko ihahayag. Amen. Sana kumakaroon tayo ganitong puso kay niya rin David. Ang sabi niya, bakit ako nababahala? Bakit ako nahapis? Sa Diyos ako'y naaasa at sa Kanya mananalig, mga kabataan. Sana magkaroon tayo ng ganitong puso na huwag tayong mababahala. Amen. Huwag tayong malulungkot. Huwag tayong matatakot. Amen. Kailangan natin ng Diyos. Ang sabi dito, di ba tayo nananalig? Tayo nananalangin sa Diyos. Ang sabi niya, bakit ka nababahala? Taas ang kamay na nababahala. Amen. Yung natatakot. Bakit ako nahapis? Amen. Kaya, ang sabi doon, ang Diyos ay sa Diyos ako aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong mapupuri sa Diyos ko tagapagligtas. Itong aking papupuri sa Kanya ko ihayag. Amen. Napakaganda ng pusong ito. Amen. Ang damdaming ito ay nagpapuri sa Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay ay nakatalaga na kahit ano man mangyari, may man wala, mabuti, masama ang kanyang pangyayari sa buhay niya, ang kanyang puso ay nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi niya, lagi niya pinupuri at pinaparangal ng Diyos. Mga kabataan, sana po, pag mayroon tayong ganitong puso na iniwala ko, napakabilis ang pagsama at pangunguna ng Espiritu sa buhay natin. Hindi tayo pagkukulangin, magkulang man tayo sa ating pangailangan, pero sa spiritual, napakalakas ng pagsama sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Amen. Kahit ba siguro napakahirap na kalagayan, siya sabi mo sa iyong sarili, Panginoon, bakit ako nababahala? Bakit ako nababalisa? Kung ang Diyos ay makapangyarihan, kikilos ang Diyos. Ayon sa plano ng Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin ng Panginoon, huwag tayo maging hadlang. Amen? Huwag nating hadlangan yung pagkilos ng Diyos. Kailangan tayo magtiwala. Napakahirap man ay magtiwala, mga kapatid sa Panginoon. Pag ang sitwasyon mo ay napakahirap, yung labag sa iyong kalooban, yung plano mo, naka-schedule na ganito mga pangyayari, pero nagbabago. Amen? Naiiba. Sasabihin mo, ay pinapanalangin mo naman sa Panginoon ito. Bakit iba ang nangyayari? Yun pala, hindi pa talaga yun ang mayroon pang mas magandang ibibigay na kakaiba sa iniisip natin. Amen. Sabi ng Panginoon, bakit ako nababahala? Bakit ako nahapis? Amen. Mga kabataan, kailangan lagi natin, sabi ito, ang manalig at magtiwala sa Diyos upang tayo ipatubayan ng Espiritu. Ang tungkulin natin, mga kabataan, ay ipangaral natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? Yung kabutihan, yung pagpapala ng Diyos, yung mga kapitbahay natin, kumisan, naging abala natin sa buhay natin, pero yung iba, hindi ka ba nakakaroon ng kalungkutan at yung iba ay napapahamak sa mga bisyo? Kung halimbawa may kaibigang babae, lalaki, na matagal nang inaalipin ni Satanas, hindi po ipapahayag yung kabutihan ng Diyos para sa makalaya. Yun talaga nais ng Diyos, amen, sa buhay natin. Na ipangaral natin yung mabuting balita gaya ang ginawa ng Panginoon Jesus
nung siya'y nangaral, mayroon siyang alagad. Pagkatapos namatay ang Panginoon Yesus, ang kanyang mga alagad ang nagpatuloy sa pagbibigay ng mensahe ng Diyos. Kaya, nung naramdaman ko kapangyarihan ng Panginoon Yesus, walang nagtulak sa akin. Sabi ng pastor, magpastor ka. O, sisilduan kita, babayaran kita. O, ang ginawa ko, sabi ko, Panginoon, kung talagang ako'y inilid niyo sa kalooban niyo, kayo na kumilo sa akin. Wala akong makagawa, wala akong kakayahan. Pero kayo, Diyos, ay may kapangyarihan mangaral ng Ebanghelyo. Kaya ako, sa awa ng Panginoon, sinikap ko puntahan yung mga kapatid natin at alam ng Diyos na totoo ang aking paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko sa akin sarili, kung tayo maglilingkod sa Panginoon, tutuhan na, amen. Walang araw biro, walang araw papukunwari. Bakit? Minsan lang dumating sa buhay natin ang bawat oras, amen, bawat panahon sa ating buhay. Kaya pag nakalampas na yan, nakalipas na, hindi na natin kayang ibalik. Kaya bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, yung lakas natin, buhay natin, gamitin natin para maparangalan natin ang Panginoon. Amen? Huwag natin sayangin ang ating lakas, amen, sa anumang mga bagay na walang kabuluhan. Kailangan natin magtiwala, manalig, sabi ito, huwag tayong mabahala. Kung ano man ang mga ating pinagdadaanan, huwag tayong mabahala. Gagawa ang Diyos na iniwala. Kung kikilos ang Diyos, yung laging aking paniniwala sa kanito eh. Kahit siguro maraming pagsubok, kikilos pa rin ang Diyos. Sapagkat hindi naman ako tinulak. Amen. Hindi ko ito gawain ito ng Diyos. Naiwala ang gagawang Diyos. At naiwala ako isang araw, malalaman nila na totoo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Kaya naiwala ko, walang sino man mapapahiya ang mga nakitiwala sa Panginoon. Amen. Hindi niya maranasan mapapahiya. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Sa tingin ninyo, mga kabataan, kayo nuusig, nilalait, pinagtatawanan kayo, pero batang uli, sila naman ang mapapahiya. Amen. Tayo naman ang itataas ng Diyos. Amen. Kaya mga kabataan, pagbutihin natin paglilingkod, nainiwala ko, ilan lang tayo at totoo, marami pa tayong kabataan sanang sasama. Amen. Yung mga pamangkin ko, yung aking mga banda rito, maraming kabataan kaya lang, ay dahil bawal kayo, pero kahit kakaunti lang tayo, ibahagi natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah kayo. Bago tayo manalangin sa pagwawakasay, umawit mo tayo sa Panginoon. Awitin natin Spiritong Banal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon Jesus. Salamat sa mga mensahe. Amen. Tayo umawit mo sa Panginoon para ngalan natin ang Diyos. Sa ating pag-awit na ito, gawin natin pinakamabuting pag-awit sa Panginoon. Na ang Diyos lang ang kailangan natin, ang Espiritu ng Diyos ang kailangan natin. Amen. Huwag tayong mabahala, huwag tayong mahapis, huwag tayong mabalisa. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, umawit tayo sa Panginoon. Awitin natin Espiritu Banal. Hallelujah. Espiritong Banal, kailangan ko. Hallelujah, salamat. Ang iyong pagsama, kapangyarihan. Puso ko'y umiibig, nag-ibig sa'yo. Sa piling mo, ako ay lalago. Umpisa, Espiritu Banal. Espiritu Banal, kailangan ko. May umawit na sa Panginoon, purihin natin ang Diyos. Ang iyong pagsama, kapangyarihan. Puso ko'y umiibig, nag-ibig sa'yo. Sa piling niyo, ako ay lalago. Sa'yo na malapit, hallelujah. Sa'yo'y lumalapit ang buhay ko.
Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Kayo po na parangalan kayong malakila, Panginoon Jesus. Huwag kami mabahala, huwag kayong mabalisa, Panginoon. Huwag kami mahapis, Panginoon. Magtiwala kami sa inyo, Diyos. Nawa po mga kabataan ito, Panginoon, bago magtapos ang YouTube na ito. Kayo pang kumilos, Panginoon, gumawa sa mga kabataan ito. Maging halimbawa sila at maging huwaran sa tulong ng Espiritu ninyo. Kahit kayo makakalayo, Panginoon, ang iyong Espiritu, Panginoon, nag-iisa sa puso namin. Kayo kumilos, kayo gumawa. Kayo, Panginoon Jesus, ang magbigay ng maraming patuto sa mga kabataan ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga lingkod mo sa lugar na ito. Nawa po, kayo po mag-provide, kayo magbigay ng kalakasan, karunungan, kaalaman na pagmumula sa inyo. Ibinabalik namin, Panginoon, sa iyo ang